Kesa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan, makakakuha ng pagkain. Hello mga kadonatics, wala namang masama kung offeran ka ng pagkain. Pero kung mamimigay ka lang naman sana, huwag naman yung tira-tira or leftover. It's insulting. Pag kasi sinabing tira-tira or leftover, may negative connotation yan, especially sa pagkain. Bakit ka mamimigay ng tira-tira habang bilyon-bilyon ang ninakaw o nawawala sa kaban ng bayan? Ang mas nakakairita pa nito ay may umaiyapal. Tinan nyo kung sino. Of course, si Lisa Nas, na ang tanging ambag lamang is support and public engagement. Akala kasi niya, mabibilog pa niya tayo, mabibilog pa niya ang mga Pilipino. May mga taong nagsasabi, oh magandang programa yan, praise BBM. What? Saan ang maganda doon? Yung bang tira-tira na galing sa hotel o restaurant? Tara panoorin natin ang video kung paano maipag si Lisa Nas. Let's go! Inilunsod na ngayong araw ang kauna-unahang food bank sa bansa. Pinangunahan mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Department of Social Welfare and Development ang pagbubukas nito. Kumusta ang kain? Masarap ba? Okay lang po, Ayos lang. Ito ang bagong bukas na walang gutom kitchen na mismong si First Lady Liza Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagbukas ngayong araw. Prioridad ng Pangulo natin, Ferdinand R. Marcos Jr., bukasan ng kagutuman. Ang programa, tutulungan ang isang lumang batas na hindi pa napapatupad. Ito ang Republic Act No. 9803 o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang maiipong donasyong food surplus o sobra-sobrang pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWD sa food hubs. Kesa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan, makakakuha ng pagkain. Masarap ba yung kinakain mo? Apo, Talaga? Kailan ka huling kumain ng ganyan? okay lang po. Maganda po dito eh. Nasa 80 tao nakakain ngayong araw pero pakay ng proyekto, makakain araw-araw ang mga itinuturing na food poor tulad ng mga street children, mga kababayan nating nakatira sa lansangan at kahit na sinong nagugutom. Alright mga kapatid, I don't approve this for some reasons. First, temporary relief versus long-term solution. Sabi nila long-term, but I doubt it. This is just a temporary relief. Second, potential dependency. Of course, kung makakuha naman ako ng pagkain ng libre, ayaw ko na mag-work, especially yung mga tao na malapit dito, taga-Pasay. Third, resource allocation, sustainability. Paano kung one day, na-realize ng mga hotel at restaurant na hindi na nila ibibigay sa inyo ang pagkain? It cannot sustain. Kaya nga, sabi ng mga kritiko, maganda pa yan ngayon. Pero they doubt that this program can sustain. Ang gusto kong makita, mga kapatid, mga kabayan, ang infrastructures, job creation, yun yung gusto kong makita, hindi ganito. Yung mga project sa Build program ni Tatay Digo, pinahinto nga, hindi ka binigyan ng budget. These are just frontline para matabunan yung pagnanako nila na bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. Kasi we are too emotional. Pag makita natin mga ganyan na video, of course, we forget that something is happening behind. Hay, nakaka-high blood talaga. Let's watch the video na lang kung saan yung mga Duterte mimigay every December 25. Grabe yung tao mga kaibigan. 3 kilometers, people lining up. Mas okay pa ito panoorin. Let's go. Dumako naman po tayo sa Davao City kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At halos 3 kilometro na nga ang pila dito sa Davao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila ito para sa taunang pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang ancestral house sa Taal Street, Central Park Subdivision. Alas 4 kaninang madaling araw nang mag-umpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang patuloy ang madadagdagan ngayong araw. Noong 2023, umabot sa mahigit 40,000 ang namasko sa mga Duterte. Andre, bantay sarado na rin ang paligid ng ancestral house sa mga Duterte. Ganitong health dapat ang i-practice yung mga Marcoses. Yung walang halong politika. Kasi every 25 ng Desyembre, namimigay sila. Kaya I really salute the Dutertes because look at that. Grabe. Yung sa kapatid pa yan, yung bunso, na spoiled talaga yung Davao City. Kaya walang mananalo na ibang politician dito sa Davao City. Ganon kalakas. Pag ang taong bayan na nagsasabi na magaling ka, marunong ka,
Kaya I doubt this program will sustain. And especially na umaepal si Lisa Nas. Alam naman natin kung gaano kahalang sa kapangyarihan tong si Lisa Nas. Kaya, bayan, huminahon, huwag mag-high blood. Merry Christmas sa'yo kung saan ka mang sulok ng mundo. Mr. President, sabihin mo na ang totoo. Ikaw ang nag-organisa ng death squad para tapusin ang mga kriminal, di ba? Naku, Senadora, baka masyado kang nanonood ng action movies ha? Sino bang nagsabi niyan? Si Netflix. Hoy, wag mo akong paasahin. Wag mong gawing biro ang buhay ng mga Pilipino. Teka, hindi ko sinabing act. Bakit naman ako gagawa ng ganyang kalokohan? Ibig mo bang sabihin ako si Rambo? Rambo, ikaw nga itong tahimik na nag-utos para pumatay. Hala ka, Senadora. Kung ako man daw ang nagutos, sana may award na ako sa Hollywood. Best Director, pwede. Ano ba tong pinagsasabi mo? Sagutin mo na. Death squad o hindi? Ganito na lang. Kung ako ang nagutos, bakit buhay ka pang gayon? O diba, proof na wala akong kinalaman. Senadora, bakit nga ba ikaw ang nagtatanong tungkol sa IJK? Hindi ka naman abogado, diba? Hindi ko kailangan maging abogado para magsabi ng tama at mali. Ganun. So, kung magkasakit ako, ikaw din ang magpapa-check up sa akin. Because, hindi mo kailangan maging doktor. Tama ba, Doc Risa? Hindi ito biro. Buhay ng mga tao ang pinag-uusapan dito. Relax, Senadora. Masado ka namang nadadala sa drama. Parang teleserye ka magsalita Drama? Ikaw na nga ang dapat managot sa libu-libong pinatay, tapos ako pa ang madrama? Uy, Senadora, kalma lang. Mas lalo kang pumapangit niyan, Sijka. May belo naman, kaya patong maging maganda ulit. Tumahimik ka, never kang naging maganda. Putang ina mo,